alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Isa na namang sulat ang ating bigyan pansin o bigyang daan upang maisadula sa radyo ang kanyang kasaysayan. At siya ay nagpapatago sa pangalang Micaela na taga San Pablo, Laguna. Ganito ang sulat ni Micaela. I will stay. Dear Tia Sofia, nakakapagsulat po ako sa inyo dahil gusto kong iparinig sa lahat ng inyong mga tagapakinig ang aking kasaysayan na alam kong kapupulutan ng aral sa buhay. Isa po akong nurse na matagal na nagtrabaho sa ibang bansa. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Micaela. At kung ano ang mga aking karanasan sa ibang bansa, iyon po ang aking ibahagi sa inyo. Ganito po ang simula ng lahat. Bakit? Anong nangyari dito? Walang malay si Alexis at duguan ng kanyang labi na ipinasok sa emergency room. Nag-uusap kaming dalawa at nang dumating si Francis, bigla na lang sinuntok si Alexis. Ano? At bakit? Anong kasalanan niya? Ganito pala ang ginagawa mo dito sa ospital. Ha? Nagpapaligaw ka, Micaela? Hindi totoo yan, Francis. Bakla si Alexis. Layla,
Ako na lang ang magpapaliwanag kay Francis. Baka madamay ka pa. Isa ka pa? Sige, maiiwan na kita dito. Babalik na ako sa nurses station. Francis, hindi mo dapat ginawa yun kay Alexis. Nag-uusap lang kaming dalawa. Sinong niloloko mo, ha? Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Huwag naman, Francis. Ha? Ito na ang ating huling pagkikita, Micaela. Francis! Huwag mo akong iwan! Bumalik ka dito! Bahala ka nang magpaliwanag sa mga pulis! Francis, kung alam mo lang, bakit ba ako pababayaan? Nagpapatulong lang naman ako kay Alexis. Bakit ganun na ang ginawa niya? Bakla si Alexis. Pinagselosan na kaagad. Hindi na nagtanong. Agad-agad niyang sinuntok si Alexis. Hindi na siya nahiya. Parang walang pinag-aralan. Marunong din palang magselos ang isang playboy. Layla, ano ang gagawin ko? Nakipaghiwalay na sa akin si Francis. Nakipaghiwalay dahil lang sa selos na wala namang katotohanan. Hindi pwedeng pabayaan ka lang niya. Kailangang panagutan niya ang kanyang ginawa. Kausapin mo siya. Ayaw kong ipagtulakan ko ang aking sarili sa kanya. Pero boyfriend mo si Francis. Siya ang ama ng dinadala mo. Kaya dapat lang napanagutan niya yung nasa sinapupunan mo. Bakit? Gusto mong maging isang dalagang ina? Hinintay ko ang iyong pagdating, Francis. Kailangang mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Naghiwalay na tayo dahil may iba ka na. Hindi ka taka-taka. Alam ko naman may iba ka na. Pero kailangan na panagutan mo ang aking dinadala. Buntis ako, Francis. Hindi ako ang ama ng dinadala mo. Francis. Ikaw lang ang naging boyfriend ko. Hindi ako masamang babae. Umalis ka na! Hindi ako tanga para panagutan yung dinadala mo. Ayaw kong pagtawanan ako ng mga tao. Naiintindihan mo? Alis! Nakakahiya ka? Nagpabuntis ka? Nanay, patawarin niyo po ako. Ano? Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ikinahihiya kita. Kalimutan mo na may nanay ka. Belen, tama na. Huwag niyo nang saktan sa pagkain. Baka anong mangyari sa pinagbubuntis niya. Kinasusuklaman ko siya. Palayasin mo ang kaibigan mo, baka mapatay ko pa yan. Ayaw kong makita ang kanyang pagmumukha. Pero tita, Sige, Nay. Kung dyan kayo masaya, aalis na ako dito. Alis na! At kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa inyo. saan ka pupunta, Micaela? Mahala na. At sana mamatay na lang ako. Ang dami po magsalita. Nakakatinding balahibo ka naman. Kasalanan yung iniisip mo. Pinatira ako ni Leila sa bahay nila, Tia Sofia. Mabuti pa ang kanyang pamilya sa sarili kong ina.
Nabalitaan ni Renato ang nangyari sa akin. Kaya lagi akong pinupuntahan. Kahit buntis ako, nanliligaw pa rin. Nung malapit na akong manganak, sinundo ako ng aking inay. Kapag pumupunta si Renato sa aming bahay, inalagaan niya ang aking anak. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. Uy, nakatulog si baby. Nako, napakabait na bata. Hindi iyakin. Akin na. Ipapahiga ko na siya. Oops, ako na lang. Baka magising siya. Sige, baby ha. Matulog ka pa, okay? Alam ko kung bakit mo ginagawa ito, Renato. Tigilan mo na ang kabaliwan mong ito. Micaela, hindi ka baliwan ang tapat na magmahal? Gusto mo bang pagtawanan ka ng mga tao? Bakit ako pa? Marami namang dalaga dyan na babagay sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Noon pa man, minahal na kita. Pero, naloko ako ng isang lalaki. Niloko ako ni Francis. Hindi naman kita minabadali. Kung tatanggapin mo ako, nakahanda akong maging ama ni Yuri. Ibibigay ko ang apelyado ko sa kanya. Tama na, Renato. Tigilan mo na yung kahibangan mong yan. Hindi ako mawawala ng pag-asa, Micaela. At sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. Ano ka ba naman, Micaela? Hindi mo man lang mapatigil sa pag-iyak yung anak mo. Talagang hinihintay mo pa na talaga ako ang magpatigil niyan. Nanay, pasensya na kayo. Parang hindi ka pa handa na maging ina sa anak mo. Mas malapit pa yata ang loob ni Renato sa kanya. O ano, hindi ka pa ba nakapag-isip sa iminungkahi ni Renato sa'yo? Nakahanda yung tao na panagutan ang nasirang dangal mo. O yung nakabuntis pa sa'yo ang laman ng puso mo? Ha? Pwede ba, inay? Huwag niyo nang ipaalala sa akin ang walang hiyang lalaking yun. Kung ganon, sagutin mo na si Renato. Magpakasal ka sa kanya para hindi sabihin ng mga tao na isa kang dalagang ina. Bakit? Gusto mo bang lumaking bastardo ang iyong anak? Wala ka nang hahanapin pa kay Kuya Renato. Mabait at masipag pa siyang magsasaka. Aanhin mo ang isang titulado kung lulukohin ka lang. Layla, alam mo, kung pwede lang, ayaw ka nang umibig pang muli. Huwag mong ipagdamot ang kaligayahan. Tapat si Kuya Renato sa'yo. At alam ko, magiging masaya ka sa piling niya. Ang iniisip ko kasi, kung tatanggapin ko siya at magpapakasal kami, baka magbago ang damdamin niya kay Yuri. Hindi naman siguro. Nakita ko naman kung gaano siya kabait, hindi ba? Titingnan ko. Titingnan ko kung hanggang kailan makapaghihintay si Renato. Salamat at sinagot mo ako. Maligayang maligaya ako. Ipinapangako ko. Hindi ka magsisisi, Micaela. Sana, Renato. Gagawin ko ang lahat. Maging maligaya ka lang sa piling ko. At magiging mabuti akong ama ni Yuri. Ha? Gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Kasal agad? Baka magsisi ka kung pagtawanan ka ng mga tao. Hindi mahalaga kung ano man ang sabihin nila. Patuloy kitang mamahalin, maging sino ka man. Juan,
Renato, magpalipas muna tayo ng 1 buwan bago tayo magpakasal. O sige, kung yan ang gusto mo. At may hihilingin sana ako sa iyo. Huwag na huwag mong babanggitin sa akin ang tungkol sa ama ng aking anak. Pauwi na ako nang biglang bumuhos ang ulan. Ang lakas ano? May kasama pang hangin. Oo nga, talagang tagulan na. Nakakatakot ang kidlat. Buntis pa naman ako. O sige na, pumasok ka na sa kwarto. Ako na ang bahalang magluto. Magpapalit lang ako, ha? Ang mabuti pa, maligo ka para hindi ka magkasakit. Nabasa ka sa ulan eh. Sige na. Ngayon mo pa naisipang mag-abroad? Makipag-asawa ka na kasi. Wala pa ang magkamali eh. At saka, hindi mo ba alam? Malaki ang sahod doon bilang nurse. Alam mo, plano kong bumalik sa ospital kapag may 2 taon na si Mark. Sayang din ang pinag-aralan ko kung hindi ko gagamitin, hindi ba? Kung kaya mong magtrabaho, mag-apply ka muli. May balita ka ba kay Alexis? Ay, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Nag-abroad siya. Sa katunayan, siya ang nagsabi na mag-a-abroad ako. Hindi man lang nagpaalam sa akin ang loka. Alam mo, nakita ko yung mga larawan niya. Parang tunay na babae sa kanyang itsura. Ay, ganun? Sige, ikumusta mo ako sa kanya kung sakaling magkita kayong dalawa sa ibang bansa, ha? Taon na si Mark nung nagpaalam ako kay Renato na pupunta sa abroad. Noong una, ayaw niya akong payagan. Pero nung naglaon, napapayag ko rin siya. Pinagalitan pa ako ng aking ina, bakit daw iiwanan ko ang aking anak. Ganon na lamang ang tuwa ni Leila nung nagkita kami sa London. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. But times change. Hindi ka na nga natuloy ng unang bakasyon mo. Tapos ngayon na naman. Namiss ka na namin ng anak mo. Hayaan mo, sa susunod. Ilang taon na naman kaming maghihintay. Micaela, kahit hindi ka na mag-abroad, kaya ko kayong buhayin. Renato, alam mo ba yung sinasabi mo? Malaki ang sahod dito sa London. Oo, alam ko. Bakit? Pera lang ba ang mahalaga sa'yo? Paano na kami? Paano na kami ng mga anak natin? Ako, wala akong katabi. Bakit yan ang iniisip mo, Renato? Bakit ikaw? Ano ba ang iniisip mo? Ay, nako. Kung yan lang ang pagtatalunan natin, papatayin ko na ang CV ko. Ano? Huwag, Micaela. Mag-usap muna tayo.
Si Francis. Nandito rin pala sa London. Nakita niya ako. Ang walang hiyang lalaki. Micaela. Talagang bilog ang mundo. Nagkita rin tayo. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nakukupas. Bakit mo ako nilapitan? Kinalimutan na kita dahil sa pagtalikod mo sa akin. Nasaan ka nung kailangan kita? Tapos ngayon, may mukha kang ipapakita sa akin? Dalaga na pala ang anak natin. Nakapag-usap na kaming dalawa. Layuan mo ang anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Nagsumbong sa akin si Yuri. Kaya ang sabi ko sa kanya, kukunin ko siya dito sa London. At dito niya na ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Kung kailan dalaga ng aking anak, saka mo siya kikilalanin? Paano? Pinapabayaan mo daw siya. Lalo na ngayon na may ibang kinakasama ang asawa mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi magagawa ni Renato na pagtaksilan ako. Hindi, Francis. Parang hindi ako makapaniwala. Nandito ka na pala, anak. Bakit hindi mo man lang sinabi para nasundo ka namin sa airport? Gusto kong sorpresahin ang aking asawa, inay. Kung totoo nga ang nakarating sa akin na balita tungkol sa kanya. Kung ano man ang nakarating sa iyo, pag-usapan ninyong mabuti. May nakapagsabi sa akin na natutong magbisyo. Totoo yan. Dahil na rin sa sakit ng loob sa'yo, nagsakripisyo ang asawa mo. Pero ikaw, anong ginawa mo? Parang baliwala yun sa'yo. Ang pakiramdam niya, wala kang pagmamahal sa kanya. Hindi niya ako naiintindihan, inay. Umiiyak si Yuri na nagsumbong sa akin. Nagkikita pa ba kayo ni Francis? Minsan lang yun. Bakit? Ano bang pinarating ni Francis sa kanya? May kinakasama ka daw doon sa London. Ang walang hiya? Kaya bumabawi sa akin si Renato? Salamat at nakapagbakasyon ka na din. Namiss ka na namin ng sobra. Renato, hindi ka ba galit sa akin? Micaela, patawarin mo ako. Ha? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Totoo ba ang nabalitaan ko tungkol sa iyo? Wala akong ibang minahal, kundi ikaw lamang. Paninira lang ang pinarating sa iyo. Renato, ako ang hihingi sa iyo ng kapatawaran. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Nagsakripisyo ka din para kay Yuri. Wala akong ibang gagawin para sa pamilya natin, Micaela. Salamat. Salamat sa mga sakripisyo mong iyan, Renato. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong yun, napag-usapan namin ni Renato na babalik pa ako sa London. Mas lalo naming minahal ang isa't isa, Tia Sofia. Nung malapit nang magtapos ang aking dalaga sa kanyang pag-aaral, nagdesisyon akong umuwi muna dito sa Pilipinas para maipadama ko ang aking pagmamahal sa aking anak. Lalo na ang aking dalaga na siyang itinuring kong rekwerdo sa aking pagkadalaga. Itinuring din ni Renato na tunay niyang anak si Yuri. Kung minsan,
meron din kaming hindi pagkakaunawaan. Pero sa bandang huli, maaayos din namin ang lahat. Hanggang dito na lamang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pagsadula sa aking kasaysayan sa buhay. Ang lubos na nagpapasalamat sa inyo, Micaela. Babe, letting go deeply hurt. Salamat din, Micaela, sa iyong paglahok sa ating programa. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kasaysayan o ang kwento ng buhay ni Micaela na nag-iwan sa kanya ng rekwerdo. Ang sulat ni Micaela ay isinaayos para sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!